Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nandito naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong matatalino raw po. Napakatatalino po ito. Mga tambay, ito pong sinasabing nasa Ateneo. Ateneo Law School, mga tambay. Ubod ng talino, mga tambay. Lalong-lalo po pagdating po sa question po nilang batas. Lalong-lalo po sa impeachment ng Vice President, mga tambay. Tayo rin po may tanong dito sa mga abogado na ito dito po sa eskwelahan na ito, katulad po ng Ateneo Law School. May tanong din po tayo May tanong po si Kamanong. Hindi nyo po ba kukwestiyonin ang ginagawa po ng pamahalaan? Lalong-lalo po sa paglipat ng pera sa PhilHealth, mga kababayan. Tatanungin po natin sa mga expert na mga sinasabi kung tama po ba sa batas, mga kababayan. At tama rin po ba ang ginawa po ng Pangulo na pirmahan ang national budget na 2025 national budget na mga blanco at nalagyan po ito ng 241 billion daw po, mga kababayan. Tama po ba ito? Tanungin po natin kung ito po ay walang korupsyon sa nakikita at tiwala ng taong bayan ay talagang pinagkakatiwalaan ang pamahalaan sa mga pinagagawa po ng binagoong Pilipinas. Tanungin po natin itong mga expert ng Ateneo Law School, mga tambay. Ibang klase po. Matitindi po ito, mga ito. One-sided po yata nakikita nila. Pero yung nakikita po na isang damukal na issue ng korupsyon sa panunungkulan po yata ng binagoong Pilipinas, pati ginto po natin ay usapin, pati Maharlika Investment Fund po natin ay usapin pa rin kung nasaan na, ano na nangyari, at pati ang flood control na isang damukal po yata ang pera ang naubos po yata dyan ni Juan de la Cruz at nakautang pa. Wala yata nakikitang korupsyon po yata dyan ang Ateneo Law School, mga tambay. Ibang klase po ito. Pakinggan po natin ang balita. Nanawagan na rin sa Senado ang mga dean ng 5 Ateneo Law Schools na agad na simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement, sinabi ng mga dean mula sa schools at colleges of law ng Ateneo de Manila University, Xavier University, Ateneo de Davao University, Ateneo de Zamboanga University at Ateneo de Naga University na malinaw ang tungkulin ng Senado. Sundin ang nakasaad sa saligang batas at panagutin ng mga opisyal ng pamahalaan. Nagbabala rin ito laban sa paggamit ng technicalities at political maneuvering para patagalin ang proseso. Anila, ang panunungkulan sa pamahalaan ay dala ng tiwalang bigay ng publiko at ang impeachment ay usapin din ng tiwalang ito. Continuing body din daw ang Senado na kapag na-file at na-transmit na ang impeachment articles, dapat itong sundan ng trial ng walang anumang pagkaantala at kondisyon. Hinahamon din ng Ateneo Dean sa mga senador na manatiling impartial at non-partisan sa pagpapatunay na umiiral pa rin ang rule of law sa bansa. Hindi lang umano ito legal matter, kundi moral duty sa sambayan ng Pilipino. Yun din po ang tanong natin sa mga dean na tama po ba ang ginawa ng Kongreso dito po sa Ateneo Law School? Ito po mga matitinding mga sinasabing nagtuturo po ng abogasya itong eskwelahan na ito. Tama po ba ang proseso na ginawa ng Kamara at Kongreso na merong money involved dito po sa impeachment na ginawa sa Vice President? Tama po ba ito, Ateneo, na yung umuugong na hindi bababa sa 150 million bawat isang congressman na pumirma? Tama po ba yon? Makatarungan po ba yon? Dito po sa mga dean, dito po sa mga expert na sinasabi sa batas, makatarungan po ba yon? Naayon po ba yon? Sa batas, sa saligang batas po, lalong-lalo sa impeachment, na kailangan suhulan mo ang mga congressman na pipirma sa impeachment? May katotohanan ba? Mismong mga congressman na nagpatotoo, mga kapwa po nila buhaya yata. Nagpirmahan dahil sa sinasabi nila mismo sila nagpatotoo. Ang bawat pumirma sa impeachment ay tumataginting na mabibigyan ng pondo na hindi bababa sa 150 million. Isang congressman na mag-i-impeach, pirma. Okay po ba yon mga
mga kagalang-galang, mga kapita-pitagang, mga mauhusay sa batas. Katanggap-tanggap po ba yon sa mga Pilipino? Hindi po ba politika ito? Para mapapirma mo ang mga mambabatas? Susuhulan mo? Hindi ba panunuhol ito? Di umano? Unbelievable. Di po ba? At hindi nyo rin po ba susuriin dahil napakagagaling nyo po sa batas, Ateneo. Hindi nyo po ba susuriin? Tama ba ang ginawa ng pamahalaan sa pagdakip, sa paghuli sa isang dating Pangulo na hindi man lang nakakuha ng proseso ng batas? Tama. Okay lang yon. Bulag tayo, pipi, bingi. Ganyan po ba ang mga taga-Ateneo ngayon? Tapos nagmamagaling kayo pagdating sa batas. Pero yung ginawa, walang proseso yata ng batas na nakuha ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na pinatapon basta-basta. Di po ba, mga kababayan? Hindi po ba tayo ginagawang tangat, bobo at gago nitong mga sinasabing matatalino na Ateneo Law School? Unbelievable. Di po ba, mga kababayan? Nagtatanong lang po tayo dito sa magagaling na mga Ateneo Law School. Kung tama ang ginawang proseso ng impeachment ng Vice President, ang tama rin ang proseso ng batas na sinusunod ng kapulisan sa pag-aresto sa dating Pangulo. At tama rin po ba ang ginawang paglipat ng pera ng PhilHealth? Kontribusyon ng mga tao, miyembro nito? Kunin ng gobyerno para sa sinasabi nila mga proyekto raw nila di umano. Tama! Walang nakitang mali ang itong mga expert ng Ateneo Law School. Baka po kayo tamaan ng kulog at kidlat. Huwag po kayo magsisilabas. Mga din, delikado po yan. One-sided po kayo. Ang nakikita nyo yung impeachment ng Vice President. Pero yung pinaggagawa ng gobyerno, isang damukal yata ng kapalpakan. Wala kayong nakita. Ano kayo? Mga duling? Mga bulag? Nagiging matalinong bobo yata kayo. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Minsan kasi mga kababayan, kung sino pa yung matatalinong tao, siya pa yata nagiging bobo pagdating po sa politika. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakaraming pumuputok na aligasyon, issue sa gobyerno. Walang nakikita itong Ateneo. Mukhang something fishy yata. Itong mga taga-Ateneo, itong law school na ito, mga katama, ibang klase. Mukhang nagagamit yata sa politika ang Ateneo. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, nagagamit kaya sa politika rin ang eskwelahang ito? Itong mga din, itong mga sinasabing expert sa batas, mga kababayan, isang damukal na paglabag sa batas ang ginagawa ng administrasyon. Wala nakikita itong magagaling, mga dalubhasa sa batas. Tanging nakikita lang ay impeachment. Unbelievable. Di po ba, mga kababayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Hindi naman po kasing talino si Kamanong itong sinasabing napakagagaling na mga mambabatas o sinasabing nagtuturo ng batas sa ating bansa. Di po ba, mga kababayan? Nakakagulat lang po. Pagdating sa mga Duterte, ni hindi man lang nagsasalita itong mga tao na ito kung nakakakuha ng parehas na proseso ng batas. Di po ba? Lalo-lalo ang dating Pangulong Duterte. Wala silang kaimik-imik. Pati ang Korte Suprema, tahimik sa ginawang proseso sa paghuli, pagdakip sa dating Pangulo para ipatapon sa The Hague sa Netherlands. Tahimik sila lahat. Itong mga matatalino na ito, katulad po itong Ateneo Law School, tahimik. Pero pagdating sa pagpapabagsak yata sa mga Duterte, yaw-yaw ng yaw-yaw. At sinasabing mali ang ginagawa ng Senado dahil nga hindi raw po ito tinututukan at minamadali ang impeachment ng Vice President. Gustong-gusto na nga ng Vice President na matuloy yan Di po ba? Bakit ayaw nila ituloy? Ayaw nilang madaliin. Matagal nang gustong umpisahan ng Vice President yan dahil kumpleto po siya sa kanyang mga
ebidensya at marami siyang pasasabugin na dapat pong malaman ng taong bayan ang pinagagawa po sa pera ng bayan, lalong-lalo po dyan sa institusyon ng Senado at Kongreso. At kasama pa ang First Lady yata, mga tambay. At lalong-lalo po ang Commander-in-Chief na sumusunod sa batas. Di po ba? Kumpleto po yan. Pati ang bagong PNP chief, sumusunod sa batas. Ibang klase. Pati po ang DOJ, sumusunod sa batas. Di po ba? Wala po kayo nakikitang paglabag dyan, Ateneo? Lalo-lalo po pagka batas na pinag-usapan. Di po ba? Pati DILG. Di po ba? Wala kayo nakikitang kapalpakan. Di po ba? Kahanga-hanga ang mga tao na ito. Naturingan pa naman matatalinong tao. Pagdating sa mga Duterte, nagiging bobo yata itong matatalinong tao na ito. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masamang magtanong. At hindi naman po galit si Kamanong. Hindi po galit. Nagtatanong lang po. Pwede rin po kayo magtanong, mga kababayan. Karapatan po natin magtanong, di po ba? Dahil tayo po'y malayang bansa at hindi naman tayo nasasakop ng sinasabing komunista. Di po ba? Demokrasya pa ang ating bansa. Di po ba? Marami lang silang kinuha yatang kakamping komunista, pero hindi pa naman po tayo communist. Di po ba? Kaya pwede pa tayo magtanong, mga kababayan. Di po ba? Sanay na sanay lang po sila manggipit. Yata. Di po ba? Pagka hindi sumasang-ayon sa kanila, bibigyan kanila ng problema. Pero hindi naman tayo martial law. Nanggigipit lang po. Parang ganon. Di po ba? Walang martial law, pero gigipitin ka naman. Di po ba? Nagtatanong lang. Di naman masama magtanong. Di po ba, mga kababayan? Kaya dito po sa sinasabi po na itong Ateneo, unbelievable. Nagiging tanga ang matatalino. Nagiging bobo ang mga bright pagdating po sa pamilya Duterte. Di ba ba? Gigil na gigil sa confidential ng Vice President. Pati ito, mambihira. Imposible itong mga tao na ito. Para bang ang korupsyon ay nasa Vice President. Walang korupsyon ng Senado. Walang korupsyon ng Kongreso. Lalong-lalong walang korupsyon ng Commander-in-Chief. Mga kababayan na hindi dapat pag-usapan at hindi pwedeng kalkalin at lalong-lalong hindi pwedeng pag-usapan, lalong-lalo na sa paglabag sa batas ng administrasyon. Kailangan dito lang sa mga Duterte tayo tumutok. Lalong-lalo sa impeachment ngayon na kailanman ay hindi nila matatalo sa malinis na halala ng isang Vice President. Lalong-lalo na sa 2028. Di po ba? At hindi po nila magugustuhan na makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Bakit po? Malilintikan sila lahat. Malilintikan sa dami na natuklasan ng Vice President sa ginagawa nila. Halos lahat, mga kababayan. Lalong-lalo sa ating kaperahan. Di po ba? Hindi nila magugustuhan. Kaya po, gamit na gamit ang pera ni Juan de la Cruz sa pagpapabagsak yata nila sa mga Duterte. Nakita nyo po kung ano-ano po ang pinaggagawa nila sa loob ng 3 taon. Inumpisahan nila ng napakaaga sa confidential fund. Kung ito'y may katotohanan, unang taon pa lang ng 2022, na-impeach na ang Vice President. Real talk. Bakit pinagtagal pa nila ng 3 taon mahigit? Kung talaga na totoo na sinasabi nila na kurap at talagang numerong kurap ang isang Vice President, di po ba? Bakit pagtatagalin mo pa na mahigit 3 taon? Sige nga. Bakit? Dahil hindi nga totoo. Puro ito'y gawa-gawa lang nila. Planted. Di po ba? Pati ang mga ebidensya nila. Kaya nga, hirap na hirap nila i-impeach ang Vice President. Kaya nga ginagamitan ng pera yata para lang masabing makatotohanan ng kanila isinampang impeachment. Di po ba? Kung pag-aaralan mo, kung may logic, bakit sila mag-o-offer
sa impeachment ng isang vice president, kung totoo lahat ang ibinibintang nila, bakit sila magpo-produce para suhulan ng mga congressman na hindi bababa sa 150 million? Di umano. Sa isang pirma lang. Totoo naman pala yung binibintang nila. Di po ba? Hindi po ba ginagawa tayong tangat bobo at gago ng mga ito? Totoo na kinurap ang confidential at pondo ng DepEd. Pero kailangan mong manuhol sa pirma ng impeachment sa Kamara. Di po ba nagiging tangat, bobot, gago ang matatalinong mga ito? At hindi naman tayo katulad nila na nagpapakatangat, nagpapakagagot, nagpapakabobo dahil sa kapangyarihan. Sila lang yun. Kaya nga tayo nagsasalita dahil hindi naman tayo katulad nilang matatalinong bobo. Di po ba? Tayo'y pangkaraniwang mamamayan na hindi nagpapakatanga katulad nila dahil sa kapangyarihan. Hindi po ba? Mga kababayan. Hindi po ba? Matatawa ka na lang. Kaya po si Kamanong, hindi naman matalino si Kamanong. Pero natatawa ko sa mga tao na ito. Katulad po ng mga expert, mga guro, profesor, mga dean ng Ateneo Law School. Ibang klase pagdating sa batas, sa vice president. Pero yung mga pinaggagawa ng administrasyon na batas na sumasablay sa pagtupad nito, wala man lang sila nakikitang paglabag. Imposible. Di po ba? Ni hindi man lang nila kinuwestiyon yung investigasyon sa Senado. Di po ba? Ano ginawa nila? Napatunayan sa Senado. Kidnapping ang ginawa dahil hindi nasunod ang batas. Walang yaw-yaw ang mga dean ng Ateneo. Lalo-lalo sa impeachment ng Vice President. Yung pumuputok na suhulan. Huwag kayong maglalabas sa tag-ulan. Lalo pag kumukulog at kumikidlat. Mga matatalinong tao, baka'y tamaan ng kulog at kidlat sa sobrang talino nyo. Kaya minsan mas magaling pa ang mga bobo dahil madaling makaintindi. Hindi katulad ng matatalino, ginagawa ka't pinipilit kang bobo tanga para lang sila'y maging matalino. Di po ba? Sa sobrang talino sa batas, mga tamay, pag nasawsawa na ng politika, itong mga tao na itong matatalino ay nagiging bobo na po yata at tanga at gago. Di umano, mga kabayan. Yan po mga tamay, ang tanong ni Kamanong dito sa mga expert, lalo sa batas, sa eskwelahan ng Ateneo, Law School! Hoy! Hoy! Gising naman kayo. Sabi nga po, di ba? Gising! Di po ba? Mukha sumosobra po yata. Mukha yatang malaki ang nagiging donasyon sa inyo eskwelahan ng mga politiko. Hindi kaya? Mukhang naikinabang din po yata ang Ateneo Law School sa mga politiko. Hindi kaya nagagamit din ang eskwelahan na ito? Mga kababayan, nagagamit kaya ito ng mga makakaliwa? Nagtatanong lang si Kamanong. Nagagamit kaya ito ng mga liberal, dilaw, pink, at ng CPP, NP, NDF? Hindi kaya? Hindi naman masama magtanong. Nagagamit kaya? Kaisa kaya ito? Kasama kaya ito sa Horus? Hindi kaya? Oplan Horus? Kasama kaya itong Ateneo? Kaisa kaya? Dahil mga bulag, bingi, di mo ba? Pipe sa nangyayari sa issue ng isang damukal na korupsyon at sa isang damukal na paglabag sa batas na ginagawa ng binagongang Pilipinas. Nada! Di po ba, mga kababayan? Ay, nako. Patawarin po sila ng kulog at kidlat, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Pasensya na po. Huwag po tayo magalit, mga tambay. Huwag tayo magalit. Magtanong lang po tayo sa kanila dahil matatalinong tao po sila.
mga kabayan. Thank you po sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay at nakaagusto po ng ating maliit na tambayan mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, thank you rin po sa mga subscribers po natin. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po. At syempre po, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyo pong lingkod. Thank you po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, maraming salamat po. Eric Hershio ng Canada, thank you. Jake Yahoo 4531, maraming salamat po. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, thank you po. Julieta Celona ng Sydney, Australia, salamat po. Si Jem Aris ng United Arab Emirates, thank you po. Si Jobilin Watanabe ng Japan, thank you po. Ako si Pilam, salamat. Si Annie Jo, thank you. Si Teodorico Erguisa Jr., thank you po. Si Arpel Villacorta, maraming salamat po. Si Wills Bubbles ng 5697, thank you po. Si Rosalina RK, Team 888, maraming salamat po. At si Michelle Yamaguchi Vlog, maraming salamat po sa mga biyaya pong pinagkakalob po ninyo. Ingat po, maingatan nawa po. At siyempre po, yung panalangin at dasal po, ay sama po natin na maingatan po ang Pamilya Duterte at makakauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At tayo rin po, mga kabayan, ingat po tayo, doble ingat po. Mahirap na po ang panahon. Lalo po, laganap po ngayon ang matatalinong tao sa ating bansa. At syempre po, ang mga matatalinong addictus, mga kabayan, napakarami po. Ingat po tayo. Sa muli po, mga kabayan, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.